kanilang pananampalataya. Ngunit hindi magpapatuloy ang kanilang kasamaan, sapagkat makikita ng lahat ang kanilang kahangalan, gaya ng nangyari kina Janes at Jambres. Dito po sa ito yung ating ngayong pag-aaralan, ah, ah, 2 Timoteo 3:10 hanggang sa pababa. Ngunit ito ho yung sinasabi, ngunit sinunod mo ang aking itinuturo sa iyo. Nagsasabi po dito ay si Timoteo. Ngunit sinusunod mo ang aking itinuturo sa iyo, ang aking ugali at layunin sa buhay. Tinularan mo ang aking pananampalataya. Tinularan daw natin ang pananampalataya, pagtitiyaga, pag-ibig at katapatan. Nasaksihan mo ang pag-uusig. Hindi ho tayo libre dito. May mga pag-uusig. Paghihirap na dinadanas ko sa Antigua, Iconio at Listra. Napagtiisan ko ang mga ito at ang lahat ng ito ay iniligtas ako ng Panginoon. Gayon din naman lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid tulad ng tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig. Samantala ang masasama ay lalo namang magpapakasama at ang manlilinlang ay patuloy na manlilinlang at sila man ay malilinlang din. So kung anong ginawa, yun din ay gagawin sa inyo. Ngunit ikaw magpatuloy ka sa aral na tuntunin mo at matibay mong paniwalaan, sapagkat kilala mo ang nagtuturo nito sa iyo. 15, mula pa sa pagkabata, alam mo ang banal na kasulatan na may kapangyarihan. Ang banal na kasulatan, ito po'y Biblia. Kapangyarihan magbibigay sa inang karunungan tungo sa kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. 16 at 17, ang lahat ng kasulatan, ito na po, ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsuway sa kamalian, pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. 17, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ang Diyos po ang magpala ng pagkabasa ng kanyang salita. Yuko tayo sandali at manalangin. Panginoon, marami pong salamat, Panginoon. Salamat sa turo at aral. Salamat po ngayong hapong ito, Panginoon, na muli ay mangungusap ka sa puso ng bawat isa, Panginoon. Patuloy mo kaming tulungan at turuan, Panginoon. Patuloy ka po, Panginoon, mangusap sa aming puso at sa aming buhay, Panginoong Hesus. Salamat po, Panginoon. Marami pong salamat sa pangalan mo po, dakilang Hesus. Amen and amen. Minsan pa, palakpakan mo ang Panginoon. So, ito po ang sinasabi doon ay mga huling tagubilin. Mga paalaala po ito. Ano po ang paalaala ng Timoteo? Ang sabi doon, ngunit ikaw, magpatuloy ka sa aral at natutunan mo, matibay mong pinaniwalaan sapagkat kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. Mula sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan, ang mga kapangyarihang magbibigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Simula pa lamang po ang salita ng Diyos, ito po ay ikinalat na sa TV, sa radyo, sa Biblia. Itong Bibliang ganito, nakasulat po. Ang akin pong binabasa ay ito po'y katulad din ng inyong Biblia, wala pong pagkakaiba. So sinasabi ho dito na ang salita ho ng Diyos ay ito po'y napakahalaga. Wala pang istorya na pwedeng makapagpabago ng buhay kundi salita lamang po ng Diyos. Tandaan natin mga kapatid, ang isang magnanakaw, ang isang nakulong at pumatay o anuman ang kanyang ginawa, kung siya po ay makarinig ng salita ng Diyos at tanggapin ang salita ng Diyos, doon po siya mababago. Doon po siya makakaranas ng pambihirang salita na ang salitang ito ay mangungusap sa kanyang puso. Kapatid at iniibig ko sa Panginoon, tandaan mo na hindi ka mababago. Wala ditong makakabago ng kanyang sariling pagkatao. Ang nakapagpabago lamang po sa atin ay sino? Si Kristo pong ating Panginoon. Sa papaanong paraan? Sa pamagitan po ng salita na atin pong narinig at nabasa ngayong hapon. Kapatid, pumili ka na ng pinakahudlom
Maraming napatay, maraming inapi. Sino ho yun? Si Pablo po yun. Si Saulo nung hindi pa nakakakilala. Marami ho siyang pinatay. Mga lingkod ng Diyos. Wala siyang pinili, matanda, bata, kanya pong pinatay. Pero kahit po kanyang pinatay, dahil siya'y tinuring ng Panginoon na siya'y magiging tagapaghayag ng salita ng Diyos, lahat po ng ito ay pinatawad ng Panginoon. Ano po ang ginawa kay Saulo, di ba? Kung natatandaan natin, si Saulo po papunta po sa isang lugar, sa Damasco, at sa pagpunta niya doon, doon ho siya kinatagpo ng Panginoon. Sa nakapakinig po nito nung isang Martes, ito po yung mensahe natin. Kaya sabi ko nga sa inyo, kahit anumang pagkakasala mo, anuman ang ginawa mo, ang nakakahiya kung ikaw'y inililigtas na ng Panginoon, ayaw mo pa rin. Yun ang nakakahiya. Pero yung ikaw ay inalok na ng Panginoon at ayaw mo pa rin, ikaw na po ang may kasalanan noon. Marami hong pagkakataon, marami hong bagay na tayo po ay nagmamatigas. Gumagawa tayo ng sarili nating mundo. Gumagawa tayo ng ating sariling, ano man tawag dito, sariling desisyon. Pero ang pinakamagandahong desisyon na dapat po nating gawain ay yung desisyon na galing sa Panginoon. Kapatid at iniibig ko sa Panginoon, sabi nga, ang isang linggo ay 7, 6 ay iyo, isa sa Panginoon. Sana naman, hindi ho natin ito ipinagmamadamot. Sana ho, ibigay natin ito para sa Panginoon. Tandaan natin, mga kapatid, ito po yung sinasabi. Tingnan nyo, sa 16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan. Pagtuturo ng katotohanan at pagsaway sa kamalian, kung ano po yung mali, babaguhin po yon sa pamagitan ng salita ng Diyos. Sa likong pamumuhay at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Ibig sabihin, kung hindi ho tama yung ating ginagawa, kapag tayo po'y nakapakinig ng salita ng Diyos, kapatid, nababago po ang ating pagkatao. Dati tayo ay bungangera, dati tayo ay tamad, dati ay tayo ay suwail, dati tayo ay mahilig sa pita ng laman, pero tayo ay nabago. Sinong nagpabago? Ang salita po ng Diyos. Kaya yung ating pinag-aaralan ngayon ay tungkol sa salita ng Diyos. Ano po yung sinabi sa 17? Upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap. Upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabuting gawain. Ibig sabihin, kung tayo po'y nakakarinig ng salita ng Diyos, dapat nababago po yung ating pagkatao. Hindi po tayo nagpapatuloy sa mali. Bakit? Wala pong sinabi sa Biblia na ang gawin mo'y ganito. Ang kanya pong mga utos at salita, ayon pong para sa ikagaganda at para sa ikalalalim ng buhay mong pananampalataya. Maaring ngayong hapong ito, maaring marami kang pinagdadaanan. Sabi nga, ang mga Kristiyano hindi nakakaiwas sa pag-uusig. Ano yung pag-uusig? Kumbaga paghatol sa iyo, paglibak sa iyo. Nandyan na po yan. Pero tandaan natin, kapatid, na ang lahat ng ito ay ang Panginoon lang ang may marapatan para mabago po ang ating pagkatao. Kaya ang sabi ho doon, sa awit 119, versikulo 105, awit 119, awit 119, versikulo 105. Pakinggan ho ninyo ito. Salita mo'y isang tanglaw, na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag ang tumatanglaw. Okay. Yun pong salita ng Diyos, kapatid. Kung tayo po'y nadidimlan, kung tayo po ay nalulungkot, o ano man po yung pinagdadaanan natin. Di ba ho minsan kapag tayo nakarinig ng salita ng Diyos, di ba nababago yung ating pananaw sa buhay?
Parang sa tingin natin, wala na tayong pag-asa. Pero nang marinig mo ito, ang sabi ho doon, salita mo'y isang tanglaw, ang sa akin ay patnubay. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay nakapagpapaliwanag, nakapag-aayos ng ating buhay. Sa landas kung daraanan, liwanag ang tumatanglaw. Ibig sabihin, anuman pong pagsubok ang dumating sa ating buhay, tayo rin po ay magtatagumpay. Bakit? Yung salita ho ng Diyos, siya ho yung magpapabago ng ating pagkatao, kapatid. Huwag kang panghinaan ng loob, kung mawalan ng pag-asa. Ikaw maaring kailangan mo nito, pero kung kalooban ng Diyos, mangyayari yun, ibibigay yun sa iyo. Pero kung hindi po ito kalooban ng Diyos, hindi po ito mangyayari sa iyo. Kung alam niya na ikapapahamak mo, hindi yan ibibigay ng Diyos. Pero kung para sa ikabubuti mo, kapatid, yung salita na maririnig mo, yun ang magbibigay liwanag sa iyo kung ikaw ay nadidilman, kung ikaw ay nag-aalilangan, kung ikaw ay natatakot, o ikaw ay nababalisa. Ano? Malinaw. Ano pa po yung isa? Hebreo 4, versikulo 12-13. Hebreo 4, versikulo 12 at 13. Pakinggan ho ninyo ito. Ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa. O pakinggan, ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos magang sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng kasukasuan at buto, nakakaalam namang iniisip at binabalak ng puso. Unahin muna natin itong 12. Nakakita na ho ba kayo ng isang armas na may talim dito, yung magkabilay talim, ibig sabihin, itong kabila ay mayroon din itong isa. So, pag tinaga mo yung isa, may talab dahil may talim. Pag itinaga mo rin kabila, mayroon din. Ganon kagrabe. Pero hindi pa ako nakita ng gayon. Siguro, ewan ko, hindi ko alam. Mayroon ba ganon? O gulok, kumbaga gulok. Talim din talim doon. Espada, yan. O nga, espada. Thank you. Espada. Ngayon, ang ibig sabihin noon, mga kapatid, itaga mo siya dito, itaga mo doon, parehong tatalab. So, ibig sabihin matalas. Pero ito daw, salita ng Diyos, ay higit pa sa tabak na magkabilay talim. Bakit? Ang sabi ho doon, ito'y nakababasa. Alaman niya, sino ba yun? Si Kristo po yun. Yung salita ng Diyos na galing kay Kristo, nakababasa kung ano ang iniisip natin. Kung tayo ba'y natatakot, tayo ba'y nag-aalilangan, o tayo ay may gustong gawin na hindi maganda, alam po ito ng Diyos. Nababasa po ito ng Diyos. Kung tayo nagdadahilan dahil ayaw natin, nagsisinungaling, alaman din ho yun ng Diyos. Kaya mayroon ho ba tayong maitatago sa Diyos? Wala po tayong maitatago sa Diyos. Pagdating ho ng 13, ano ho yung sabi? 13, sabi doon, walang nilalang na makapagtatago sa Diyos. O ayan, ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Ibig sabihin, kung ano man yung ginawa natin, wala kang ibang pagsusulitan. Pag ikaw ay pumasok, sa teacher ka magsusulit. Pero ito kakaiba. Yung isusulit mo, yung halimbawa, nag-aral ka, nag-exam. Sige. Kung ano yung exam, ibibigay mo kay teacher, siyang mag-check. Pero itong ating ngayong pinag-aaralan, ay higit pa sa teacher na nakilala natin. Dahil siya yung teacher ng mga teacher at guro ng mga guro at nababasa kung ano ang iniisip ng tao. So napakamakapangyarihan po nito sa pamagitan ng salita po ng Diyos. Tatandaan natin na wala ho tayong maililihim sa Diyos. Ano man yung iniisip mo sa kapwa mo, malalamang ka man, magnanakaw ka man, magsisinungaling ka man, o ano man ang gawain mo, wala kang maitatago sa Diyos. Ano daw? Higit pa daw ito sa
magkabilay talim. So talo ang magkabilay talim. Salita ng Diyos, pero ito'y kayang basahin kung ano ang nilalaman ng puso at isipan. Hanggang daw sa buto. So ibig sabihin nasa saliksik niya. Alam niya. Di ba minsan may magsasabi, sige ho, pupunta ho ako. Pero hindi naman. Nagsisinungaling yon. Pwede ka magsinungaling sa akin, pero kay Kristo. Di ka basta nagsinungaling ka, sige, ginawa mo na eh. Pero alam mo yun ng Diyos. Alam niya kung bakit ka nagsinungaling. Dahil ayaw mo. Di ba? Mayroon kang ibang pupuntahan, kaya gumawa ka ng paraan. Di ba? Pero kapatid, at iniibig ko sa Panginoon, ang pinaka punot dulo ng lahat, salita ho ng Diyos ang nakababatid nito. Okay. Ano pa ho yung sabi? Isaiah 55, 10 and 11. Isaiah 55, 10, 11. Ito po yung sinasabi. Tingnan ninyo ha. Sabi ho doon sa 10. Ang ulan at yelo ay bumabagsak mula sa langit. Yung ulan, okay. At hindi na magbabalik, kundi dinidilig nito ang lupa. Kaya lumalago ang mga halaman at namumunga at nagbibigay ng butil na panghasik at tinapay upang maging may pagkain. Kapatid, yung pong pagpatak ng ulan, bakit baga may ulan? Yung pong ulan ay kailangan. Bakit? Kailangan po yung ulan dahil didiligin po yung halaman. Anong gagawin? Didiligin ang halaman at ang mga hayop makakainom, makakapagtanim tayo ng palay, may makakain po sa darating na panahon. Alam mo ninyo hanggang sa mga oras na ito, sa lugar ho ng Kalapan, mangilan-ngilan lang ang nakakapagtanim pa ng palay. Marami po na ang lupa ay bitak-bitak. Bakit? Kulang po sa ulan. Anong kailangan hingin natin? Ulan. Tandaan ninyo ha, anong buwan ngayon? July. Dapat po, nung nakaraang taon ang July, August, mag-aani na. Pero July, wala pa pong tinatanim. Ngayon, makakapamili ka pa ng bigas. Gusto ko'y mabango. Gusto ko'y denorado. Gusto ko ay maputi. Ngayon panahon ito, pwede pa. Pero sa susunod na buwan, kung hindi ho nakapagtanim, ano mangyayari? Wala tayong bibilhin. Kahit may pambili ka, wala kang mabibili. Dahil wala pong nakapagtanim. Dahil wala pong ulang ipinadala ang Panginoon. Muli, sasabihin ko sa inyo, ito po ay totoong nangyari sa aklat sa banal na kasulatan. Ito po ay salita ng Diyos. Sa lumang tipan, si Eliseo po ay 3 taon at kalahati na nanalangin na walang ulan. Sinabi niya, Panginoon, sa looban ng 3 taon at kalahati, 3 taon at 6 na buwan na walang ulan. Ginawa po ito ng Diyos. Pero pagkadaan noon at naranasan na niya yung hirap, may namamatay na hayop, may namamatay na halaman, ang sabi muli niya, Panginoon, pwede bang papatakin mo ang ulan? Ang sabi ng Panginoon, on the spot. Tingnan niya ang aking palad, sabi ng Panginoon. Makakakita ka ng gapalad na dilim. Pag nakita mo yon, ano man ang ginagawa ng tao, magmamabilis at siya ay mababasa ng ulan. Sabi doon, yun daw nagsisingkaw, ibig sabihin nag-aararo, magmamabilis dahil mababasa siya. Nangyari po yun. So pamakita ng salita po ng Diyos. Tatandaan natin, ipagwalang bahala mo ang sinasabi ko, pero ito ay totoong nangyayari. Kaya nga, ang bawat patak ng ulan ay mahalaga. Katulad ngayon, ano bang nararanasan natin? Mahirap na tubig. Bakit ba mahirap ang tubig? Wala hong tubig sa kabundukan. O mayroon, hindi natin alam bakit hindi tayo naaabot. O dahil natin, bakit? Ay pinutol mo ng pinutol yung puno doon sa taas eh. Anong sabi mo? Ay bakit hindi ko puputulin? Wala kaming isasaing. O sino may kasalanan? Ang Diyos ba o ang tao? Ang tao ang may kasalanan. Pero hindi ito aaminin ng tao.
Oh, yun po yung totoo. Pero tingnan nyo sa 11. Sabi doon sa 11. Gayon din naman, ito, yung sa salita na tayo. Gayon din naman ang mga salitang lumalabas sa aking bibig. Ang mga ito hindi babalik sa akin ng walang katuturan. Tuto pa rin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. Oh. Kaya beware, hawag ho kayong magsusumpa sa inyong anak. Huwag nyo sasabihin mamatay ka na. Huwag nyo sasabihin masagasaan ka na. Galing po yun sa iyong bibig. Baka nga po yung mangyari. Oh. Kaya tayo po ay magiging maingat sa pagsasalita. At kung tayo naman ay naghahayag ng salita ng Diyos, huwag mong sabihin na walang nakikinig. Huwag mong sabihin na hindi naman sila nakikinig, ayaw naman nila. No! May tainga ngayon. Ngayon yung tainga ngayon, pag pinakinggan, pumasok sa puso. May makakarinig at mababago ang kanyang buhay. Sa paanong paraan? Sa pamagitan po ng salita ng Diyos. Kaya nga po may mga evangelism na nagaganap. Kaya nga po, di ho ba, nung nagkaroon tayo ng evangelism doon, may tatay ho na sumagot at tumugon. Nataniman na ho yun. Hindi ko lang alam kung kailan ito tutubo. Hindi po kailangan magpabalik-balik. Tatandaan ninyo yan. Ang evangelism ho, pinupuntahan ng isang lugar na wala pang, hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Pero pumunta kami doon dahil ang gusto namin, pamilya ay maging kasama. May tumugon. Pagkatapos, nanlamig. Pero yun po ay nataniman na, tatandaan natin. So, kapag siya po ay pinilit hinirang ng Diyos, darating uli yung araw na muling mag-iinit ang kanyang buhay espiritual. At kapag nangyari po yon, ako po hindi nananakot, kapatid. Sino man pong nakakarinig ng salita ng Diyos, at ito po ay tinatanggihan o nilalapastangan ang salita ng Diyos, kapatid. Wala na akong sasabihin. Kaya nga, sabi nga, sa ating bibig, nakasalalay. May sumpa ho yun. Alam mo ba yung generation to generation? Pag sinabing generation to generation, 7 saling lahi. Oh. Kaya kayo ay malapit na pong dumating ang Panginoon. Sabi naman ninyo, ay di padatingin mo. Ay sa sige. Ito pa po, Josue 1:8. Josue 1:8, sabi ho doon, huwag mong kaligtaan, ito na ang atin, tayo ho lahat may tama dito, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasa doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Oh. Kung ikaw daw ay nakikinig at nagsasabuhay ng salita ng Diyos, binubulay-bulay, ibig sabihin, iniisip ano ang ibig sabihin ng salita ng Diyos. Ang salita ho ng Diyos, di ba, nagpapabago ng buhay. Ang salita ng Diyos, ginagawa tayong pinagpapala tayo sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kaya napakahalaga po ng salita ng Diyos, mga kapatid. Ito ang ating magiging armas, ito ang ating magiging sandata para lumaban sa gawa po ng kadiliman. Pagdating po ng siyam, tandaan mo, ang bilin ko, ayan, may bilin po ang Panginoon. Sabi doon, magpakatatag ka, o huwag ka susuko ha. Lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot o mawalan ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man pumunta. Kalaban ninyo pag tayo naglalakad, wala tayong kasama. Oo nga, sa literal, wala tayong kasama. Pero may kasama tayo sa Espiritu. At yun po ay si Kristong ating Panginoon. Napakalinaw po ng salita ng Diyos. Sabi pa rin po sa Santiago 1, Santiago 1, versikulo 22 at 25. Ano ang sinabi sa 22? Tingnan ninyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi nyo isinasagawa, dinadaya lang ninyo ang inyong sarili.
Pagdating po ng 25, dating ng 25, ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautusan ng ganap ay nagpapalaya ng tao ay pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ay taong gumagawa at hindi katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakalimot. Sino ho dito may Alzheimer? Alam ko yung Alzheimer. Mamaya nakalimutan na. Ano ang sinasabi niyo sa akin? Nakalimutan ko ho? Ano ba yon? May Alzheimer o sadyang ayaw? Matakot ho kayo pag may Alzheimer. Alam mo ninyo yung matandang mayaman sa Sabang? Ang Tiyaberta. May Alzheimer na ho yun ngayon. Alam niyo kanyang naalaala. Yung nakaraan, hindi yung ngayon. Huwag niyo sabihin, ako'y nakalimot na. Nako, bahala kayo. Pagka aayaw. Huwag na kayo magsabi ng ako'y nakalimot at baka nga yung mangyari sa inyo siya. Ay bago yung ngayon, hindi mo na maalaala. Ay ang maalaala mo yung nakaraan ng ikapulong panahon. Gayon po ang tinatawag na Alzheimer. Mga katulad noon, yun ho nung siguro mga 50s o 60s. Hindi maglalako ng isda noon. Yung buglawan. Kaya ngayon ang sinasabi, ilagay na sa basket at ako'y maglalako na ng isda. Gayon na ho yun ngayon. Ito lang, 10 tray na itlog lamang ang kukunin. Yun nangyari noon. Yung gayon po ang may sakit na Alzheimer. Pero yung sa kasalukuyan, hindi na niya alam. Kahit kanyang anak, hindi na rin ho alam. Yun po ang Alzheimer. Yung bagang gusto ninyong mangyari? Sige nga, tanong. Meron bang gusto magka-Alzheimer? Huwag na tayong gumawa ng kasinungalingan. Pag sabi nating ayaw, hindi ayaw. Huwag na sabihin nakalimutan, inantok, nakatulog. Basta pag ayaw, tapos. Yun na lamang po, para tayo po ay makaiwas sa anuman pong, minsan alam mo ninyo ang Diyos, minsan kinakatok din ho tayo eh. Pinupukpok ka rin. Pag ikay pinukpok sa tuhod, hindi ka makalakad. Pag pinukpok sa paa, baka namaga. Diba? Marami hong pagtawag ang Panginoon para ikaw ay magising sa katotohanan na ang salita ng Diyos ay napakabisa. Ano po? Sabi ho doon sa pinakahuli, awit. Awit 1. Tinanong ninyo ha? 1 hanggang 3. Sabi doon, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama. Saan kayo nakikinig? Sa payo ng kapitbahay o sa payo ng Biblia? At hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Nakita ng masama ang magsugal, nakita ng masama ang magsinungaling. Malamang ay nakikigaya. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niya ay sumunod. Yan. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Ito ang ating piliin. Binubulay niya ito araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ibig sabihin, kung tayo po'y laging magbabasa ng salita ng Diyos, mamumuhay po yun sa ating puso. Hindi po tayo panghihinaan. Lagi po tayong may naalalang magandang balita at yun po ay yung Biblia. Sabi dun sa 3, ano man ang kanyang gagawin, siya ay magtatagumpay. Gusto mo bang magtagumpay? Gusto mo ba na magkaroon ka ng magandang buhay? Gusto mo ba na pagpalain ka ng Panginoon? Paano ka pagpapalain ni Perminang yung kamay mo'y tikom na tikom? Merong alaman mong tutulungan, hindi mo naman bibigyan. Tinatawag, ayaw ka magpagamit. Yun lamang po ang mga salita ng Diyos na dapat ito po'y ating intindihin, ito po'y ating namnamin, at ito po'y magbibigay sa atin ng liwanag at katagumpayan. Ano nga daw, ang salita ng Diyos ay isang tanglaw. Ilaw. Ano ba? Katulad niyan. Tanglaw. Yung ilaw na yan, yung urme ko yan, patayin mo, wala yan. Madilim, pero hindi totally madilim dahil araw pa eh. Pero pag gabi at walang ilaw, madilim. Pero yung salita ng Diyos ay nagpapaliwanag sa ating buhay.
kapatid. Sana may napulot ho kayo ngayong hapon. At sana maiwanan po sa inyo yung salita na magpapabago sa ating tunay na pagkatao. Yoko tayo't manalangin. Panginoon, salamat po ngayong hapon. Salamat po sa kabutihan mo. Salamat sa pagmamahal mo. Sa pangalan mo, dakilang Jesus. Amen and amen. Damako po tayo sa pagbibigay.